Today mga katipsi, magluluto tayo ng isa sa paboritong almusal at merienda nating mga Pilipino, ang sopas. Pero ibang version ang iluluto natin at gagawin lang natin ng madalian niya pero nakatataan because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Let's go! Gagawa muna tayo mga katipsi ng chicken stock or chicken broth na gagamitin natin pang sabaw sa ating sopas. Meron tayong dalawang malalaking thigh part dito. Papakuluan natin hanggang sa lumambot. Habang hinihintay natin yan, hiwain muna natin yung ibang ricado. Gagamit tayo dyan ng carrots. Hiwain lang natin ng maliliit na cubes cut. Tapos white onions. Ganun din, hiwain lang natin ng maliliit. Pati itong tangkay ng celery, maliliit na hiwa lang din. Para sa ating mga greens or mga gulay, lalagyan natin itong dahon ng celery. Tapos itong bell pepper. Kahit anong kulay ng bell pepper, okay lang. Yan, mag-chop din tayo dito ng parsley, green onions at broccoli. Sa mga greens naman mga katipsi, depende na sa inyo kahit anong ilagay nyo. Pwede din yung repolyo, which is yung typical nating nilalagay sa mga sopas natin sa Pilipinas. Balikan na natin itong pinapakuluan nating chicken, malambot na to, at nakapag-produce na tayo ng para sa sabaw. Ahunin lang natin tong manok at palamigin, tapos itabi natin tong sabaw. Next, dito sa kumukulong tubig, papakuluan natin tong pasta ng 10 minutes lang para makuha natin yung al dente na texture o yung medyo firm pa pag kinain natin. Lagyan lang natin yan ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit tapos haluin natin. After 10 minutes, okay na itong texture natin. Isalin natin dito sa strainer tapos uhugasan natin ng malamig na tubig para bumaba agad yung temperature niya para hindi ma-overcook. Para nga ma-maintain natin yung al dente texture. Kahit sa anong pasta mga katipsi, like kahit yung sa spaghetti noodles, after yung pakuluan yan, buhusan nyo agad ng malamig na tubig para hindi ma-overcook. Tapos itong pinakuluan nating chicken thigh, kaya natin ito pinalamig kasi hihimay-himay natin dahil isasama natin to sa ating sopas. Ayan, hihimay-himay lang natin ng maliliit. Parang ganito sa ginagawa natin. Tayang ginamit natin mga katipsi kasi ito yung dark meat, yung mabutong part ng chicken. Yun yung malasa kapag magluluto tayo ng may sabaw. After natin mahimay, dito naman tayo sa ating boneless chicken legs. Isiseason lang natin to ng salt, pepper, at garlic powder. Tapos ipiprito natin dahil isasahog din natin to doon sa ating sopas para syempre mas masarap. Sa pagpiprito mga katipsi, balik-balik ta rin lang natin after 5 minutes hanggang sa maluto. Pwede naman kayong gumamit ng ibang part ng chicken mga katipsi like chicken breast, pero since meron namang boneless na legs, ito yung kinuha natin kasi nga mas malasa yung dark meat para sa mga sabaw na recipe. After natin maprito, hihiwain lang natin yan ng medyo maliliit lang din. Pwede nyo itabi tong fried chicken after nyong mahiwa tapos ilagay nyo na lang as toppings, no? Pag nilagay nyo na sa bowl yung sopas later. Pero ang gagawin natin later, isasama na natin lahat to sa pot. At nakaprepare na lahat ng kailangan natin, simulan na natin magluto ng sopas. Maglagay lang tayo ng konting mantika dito sa ating pot at gagamitan natin yan ng margarine. At itong brand na kilala natin ang gagamitin natin. Tunawin lang natin itong margarine, then ilagay na natin itong carrots at itong celery. Gisa lang natin ng konti hanggang sa medyo lumambot, tapos isunod natin itong white onions. Konting gisa-gisa, tapos lagyan na natin yan ng tomato paste. Mga 1 kalahating kutsara lang. Tapos igisa lang din natin sandali para maluto na agad yung tomato paste. Then pampalapot natin, flour. Konti lang muna lagay natin para matansya natin yung lapot mamaya. Yung lapot niyan mga katipsi, depende niya sa inyo kung sobrang lapot ba yung gusto nyo o yung katamtaman lang. Ayan, gisa lang natin yan at pakuluin at kapag kumulo na, ibuhusan natin tong chicken stock or tong chicken broth na ginawa natin. Tapos hintayin natin uling kumulo. Tapos kapag pakulo na, lagyan na natin yan na pampalasang asin, ground black pepper, at garlic powder. Pampadagdag sa ricado at pampasarap natin mga katipsi, lalagyan natin yan ng soft tofu. Pabibili nyo to sa mga grocery store mga katipsi or kahit sa palengke. Ito yung malambot na tokwa, parang medyo taho yung texture niya. Ito yung masarap ihalo sa mga soup, like sa mga Korean food. Ihalo na natin yan dito sa ginagawa nating sabaw, tapos unti-unti na lang yan madudurog dyan. Pwede din naman durugin nyo muna bago nyo ilagay. At syempre, a little bit of boom boom boom. Isabay na rin natin dyan ang ating pampa-creamy, ang milk cream.
Tapos halu-haluin lang uli natin and lagyan natin ng konting pampaasim. Maglalagay tayo ng isang buong lemon. Ilagay na rin natin dyan yung hinimay-himay nating chicken at itong ating mga pasta. Tapos hihintayin lang natin itong pakuluin mga katipsi at kapag kumulo na, ilagay na natin yung ibang mga ricado. Itong bell pepper, dahon ng celery, itong ating broccoli at green onions. Tapos konting halo-halo lang for another mga 2 minutes para hindi naman ma-overcook yung mga gulay natin. At para mas maging creamy, lalagyan natin yan ng Parmesan cheese. Pero kahit anong cheese naman mga tipsy is pwede, depende niya dyan kung anong available na cheese at kung ano yung gusto nyong cheese. At syempre dahil nga creamy ang version ng sopas natin, dadamihan natin yung cheese. Tapos konting halo-halo lang for another 1 minute at panghuli natin yung ating prinitong manok. At ayan mga katipsy, okay na itong level up at super creamy na sopas natin. Napakabango mga katipsy, luto na tong sopas natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayan o mga katipsy, luto na tong sopas natin. At mag-isa ko lang ngayon. Wala si Madir, umalis. Tapos mag-isa ko lang dito sa bahay at malamig kasi dito ngayon mga katipsy kaya naisipan ko mag-sopas. Pero syempre, ang sopas natin level up. Huwag nyo rin pansinin yung gupit ko. Nasa hospital na yung barbero. Bugbog. Kaya mga katipsy, tikman na natin to. Let's go! Creamy siya mga katipsy, hindi siya yung typical na sopas natin na masabaw. Uy, ayaw. Mainin. Sarap mga katipsy. Creamy, tamang-tama yung pagkakaluto natin sa pasta. Maganda kasi sa pasta mga katipsy, tinatawag lang al dente lang, yung medyo firm pa siya, yung hindi siya yung drug, yung malambot na masyado. Wow. Kaya ang gawin niyo mga katipsy, pag gagawa kayo ng sopas, kasi usually typical na sopas natin, dire-diretso na lahat, di ba? Pati yung pasta, nilalagay na natin lahat. Kaya tendency, masyadong malambot yung pasta. So parang hindi na siya masarap nguyain. Masarap pa rin naman yung lasa niya, pero mas masarap kasi yung medyo firm pa rin, no? Nangangata pa rin natin. Lahat ng ricadong ilagay natin dito mga katipsy, mabibili nyo lang sa mga grocery store. Yung mga gulay, yung mga greens, depende na sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Kahit kangkong ilagay nyo dyan, okay lang. Usually nilagay natin yung cabbage, di ba? Yung repolyo, pwede din yung mga katipsy, no? Yung typical na sopas sa Pilipinas na ginagawa natin, di ba? Gatas lang nilalagay natin. Lagyan nyo ng milk cream. Tapos lagyan nyo pa ng cheese. Depende na kahit anong cheese ang gusto nyo. Ang nilagay ko kasi dito mga katipsy yung Parmesan cheese na may nakahalo na rin ibang flavor ng cheese. May nabibili kasi dito. Nakadurog na siya. Yun nilagay ko. Pero kahit yung normal na cheese lang naman, okay lang yun. Tapos ayan, prito lang kayo ng manok. Lagay nyo sa ibabaw kung gusto nyo. Pwede din naman halo nyo na pagkaluto. Sarap. Tapos mga katipsy, syempre para mas masarap, yung soft tofu nilagyan natin. Nabibili lang rin sa mga grocery store yun. Diba iba kasing texture yon, okay, may medyo firm na siya. Yung matigas na, tulad na bibili natin sa palengke, yun yung matigas na tofu na yun. Meron talaga yung soft tofu. Ilalagay yun sa mga Korean food. Yan. Nag-iisip kasi ako kanina, nung nandun pa lang ako sa Seafood City, bumibili ako ng mga ricado. Sabi ko, ano kayo pwedeng isahog? Tapos nakita ko yung soft tofu, ay ito pala, pwede nga pala to ah. Ayun, nilagay natin, sinubukan natin. First time kong itry, naglagyan din ng soft tofu. Masarap yung kinalabas ng mga katipsy. Hindi kayo magsisisi. Highly recommended ko, gawin nyo ito mga katipsy, masarap. Yung pasta naman, depende na kung anong style yung gusto nyo, kung anong hugis yan. May hinahanap ko kasi mga katipsy, yung parang shell, di ba? Na style yun. Kaso wala sila dyan. Kaya ito lang binili ko, yung medyo pahaba. Siyempre, para medyo simple lang. Kaya. Pero kahit ano namang hugis yan, pwede. Huwag lang naman yung pang spaghetti, yung pasta. Maging noodles naman na itong sopas nyo. Tapos, siyempre, sa mga gulay naman, alam nyo naman na yung mga katipsy, di ba? Kapag nagsusopas tayo, common na yung carrots, di ba? Celery, ayan. Itong broccoli, dinagdag ko na lang yan, syempre. Dapat lalagyan ko pa ito ng spinach, mga katipsy. Kaso nakalimutan ko na ilagay, kakamadali ko. Gutom na kasi ako eh. Tapos na ako lahat. Kasi okay na, nasalin ko na dito. Nakita ko yung spinach nandun. Sabi ko, lalagyan ko nga pala ng spinach. Pero okay lang yun. Kasi yung greens naman is, depende na kung anong preferred yung gulay na ilalagay dyan. Syempre, ang pinakasimple dyan is yung cabbage, yung repolyo.
pwede din yun. Sa atin sa Pilipinas, lalo na pag bumibili tayo sa mga karindira, di ba? Masabaw yung sopas natin. Siyempre pa negosyo yun, di ba? Para kumita naman sila. Pero siyempre kung sa bahay lang gagawin nyo, panghanda, pang-almusal, pang-merienda, usually. Actually, pwede panghanda ito mga tipsy. Pwede nyo itong iserve sa mga okasyon mga tipsy, hindi kayo magsisisi. Masarap talaga siya. Hindi sa dahil ako yung nagluto Kasi kung hindi naman masarap to, siyempre hindi ko na lang i-vlog, di ba? Pero masarap siya mga tipsy. Subukan nyo yung mga nilagay natin, Ricardo. Masarap yung naging resulta. Ang isa sa nagpasarap dito palagay ko is yung chicken stock na nilagay natin. Pero kasi yung nabibili, yung nasa karton, di ba yung naka-ready na? Okay din naman yun. Kung nagmamadali kayo, masarap din naman yung mga tips. Pero para sa akin kasi iba pa rin talaga yung sabaw, yung lasa ng sabaw kapag galing talaga dun sa meat, like sa chicken, sa pork, ganun. Sa beef, di ba? Yung buto-buto, yung may buto-butong part, yun yung papakuluan nyo. Yun talaga yung nagpapasarap sa mga sabaw. Ano, kung papapansin nyo sa mga ibang vlog natin na pag nagluluto ako na may sabaw, nagpapakulo muna ako na may buto. Yun talaga isang sikreto mga ka-tipsy ha. Ayan, ito sasabihin ko na sa inyo. Pag nagluluto kayo ng may sabaw, like soup, like ganito, yung creamy, yung medyo malalapot, no, na mga ulam. I would say 50 to 60%, no, na nagpapasarap dun sa pagkain na lulutuin nyo na may sabaw is yung soup. Yung sabaw mismo. Kaya ang gagawin nyo, papakulo kayo ng may buto-buto. Halimbawa, manok yung luluto nyo, papakulo kayo ng buto-buto ng manok. Halimbawa, mami, ganyan, di ba? Halimbawa naman ay chicken curry or caldereta. Pakulo naman kayo buto-buto din ng manok or buto-buto ng baka. Nasa broth yan or stock. Yun yung isa sa nagpapasarap sa masabaw na ulam. Mukhang maproseso lang siya mga katipsi, pero kung susumahin mo, hindi naman siya talaga matagal lutuin. Kaya kung namimiss nyo na yung sopas, at kung gusto niyo yung version natin na medyo level up style, subukan niyo to mga tipsy, highly recommended. Ubus ko puno to kanina. Yung manok mga katipsy, depende sa inyo kung gusto niyo iprito, kung gusto niyo ng air fry, depends. Kahit di naman niyo iprito, kung ayaw niyo, wala kayong time, okay lang kahit yung pinakuluan na lang natin, lagay niyo na yung dire-diretso. Pero syempre masarap pa rin yung naka-fry. Kung may time lang ako, ihawin ko pa. 'Di ba? Tapos sa ibabaw siya. Subukan niya rin yun, masarap din yun. Siyempre, para smoky yung chicken. Pwede naman yung breast ng chicken, no? Para madaling hiwain, madaling lutuin. Pero may nabilhan naman kasi ako na naka-debone na chicken leg. Siyempre, yun ang ginamit ko. Kasi mas preferred ko talaga sa may mga masasabaw na ulam o mga soup, yung dark meat. Diyan yung sa legs, yung sa thigh. Ayan. Kasi nandiyo doon talaga yung lasa sa bandang buto di ba? Yung panagpuproduce siya ng sabaw. Sug ako. Ayaw ko ng tubig. Mga ka-tipsy, hanggang dito lang naman yung video natin. Hindi ko na papahabain kasi mag-isa ko lang. Ayaw ko naman maboring kayo. Pero sana nagustuhan nyo ang putahe natin today. At maraming salamat ulit mga ka-tipsy sa walang sawang nanonood sa mga videos natin. Yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe lang kayo. Tapos iring nyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. Mga ka-tipsy, hanggang dito na lang muna. And always remember, sa ko lang to, stay tipsy lang! Salud!